Natin mga kapatid, amen, para po sa salita ng Diyos sa Matthew chapter 21. Mateo, ang kabanata ay 21. Matthew chapter 21. Amen. Thank you, Lord. Ang akin pong ipapangaral ngayong gabi ay tungkol po sa panalangin. Amen. Marahil hindi ito ang inihintay mo na paksa ngayong gabi. Marahil hindi rin ito ang paborito mong pag-usapan. At marahil ay ikaw ay tinatamad. Kapag napapakinggan mo, amen, ang salitang ito, panalangin. Subalit sasabihin ko sa iyo, kapatid, sa ayaw at sa gusto natin, kailangan po natin ang panalangin. Amen. Ulitin ko, sa ayaw at sa gusto natin, kailangan po natin ang panalangin. Mga kapatid, bilang mananampalataya, bilang Kristiyano, ang panalangin ay kadikit na, amen, ang ating buhay. Amen. Amen po ba? Amen. Ipapangaral ko po ito ngayong gabi, sapagkat gusto ko po na ma-establish, amen, ang pananalangin, ang kultura ng pananalangin dito sa Potter's House, Pateros. Alam po yan ng mga naunang mananampalataya, ang isa po sa identity, amen, pagkakakilanlan ng ating fellowship ng Potter's House, Pateros, amen, ay yung mga mananampalataya ay masisigasig sa pananalangin. Amen. Kahit tanungin niyo po mga kapatid, amen, yung mga nauna ditong mananampalataya noon sa Lucena, amen, nagkukwento minsan sa akin sa Tarioli, talagang kahit wala silang lugar noon, nagsisimula pa lang church. Kumbaga sa panahon natin, dyan lang sila sa garahe. Open! Pero hindi silang nahihiyang manalangin. Amen. Kahit manalangin ng malakas. Mga kapatid, amen. May nakapagsabi po ng ganito. Nandyan po sa inyong harapan. Prayer is our greatest Christian privilege. Pribilehiyo ang panalangin sa atin. Subalit, but we may as well admit our greatest Christian failure. Amen. Ngunit, maaari rin nating aminin na ang panalangin ay ang ating pinakamalaking Kristiyanong kabiguan. Sinabing kabiguan, mga kapatid, dahil ito ang pinaka-binabaliwala ng mga mananampalataya sa panahon natin. Pero paulit-ulit ko po itong sinasabi, amen, napakahalaga po ng panalangin. Hindi lang mahalaga ang panalangin sa atin, kundi mahalaga din ang panalangin sa Panginoong Hesus. Sa ating babasahin, makikita po natin kung paanong pinahalagahan ng Panginoon ang panalangin. Basahin po natin ang ating main text. Matthew chapter 21, verses 12 to 13. Ganito po ang sabi, pumasok si Jesus sa templo at itinaboy niya ang lahat ng nagtitinda at namimili sa templo. At ibinalingtad niya ang mga mesa ng mga mamamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng mga kalapati. Verse 13, sinabi niya sa kanila, sinabi ni Jesus sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan. Ngunit ginagawa ninyo itong yungib ng mga magnanakaw. Ang sabi sa NIV, it is written, He said to them, my house will be called a house of prayer. But you are making it a den of robbers. Ginagawa niyo itong yungib, kuweba ng mga magnanakaw. Amen? Tayong manalangin, Panginoong Diyos, marami pong salamat sa gabing ito. Sa bilang ng mga mananampalataya na narito, Panginoong Diyos, samahan at pangunahan mo po ako sa pangangaral ng iyong salita ko'y walang magagawa sa aking sarili. Kailangan kong gabay, patnubay ng banal na Espiritu, Panginoon Diyos, tungkol sa mensahe na ito ng iyong pangangaral. Panginoon, nais ko po, Panginoon, bilang iyong lingkod, na may establish, Panginoon, ang culture of prayer, ang kultura ng pananalangin, Panginoon Diyos, na inumpisahan ng aming mga unang leaders, Panginoon Diyos. Ganon din ang mangyari dito sa Potter's House, Pateros. Makilala po namin ngayong gabi ang kahalagahan ng panalangin, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Mga ngaral po ngayong gabi, House of Prayer. House of Prayer.
bahay panalangin. Amen? House of prayer. Kitang-kita sa picture, mga kapatid. Amen? Hindi sila dyan natutulog. Siyempre, naka-stack up lang. Pero ang ginagawa nila dyan, kung inyong mapapansin na, amen, they all pray. Amen? Alam nyo, mga kapatid, sa isang church, isa ito sa pinakamagandang eksena sa loob ng church. Ang mga mananampalataya, sama-samang nananalangin. Amen? Una po natin pag-usapan, mga kapatid, church must be a house of prayer. Ang church o ang iglesia ay dapat na maging bahay panalangin. Para bigyan po ng kaunting background, amen, babalik po tayo sa lumang tipan, sa Old Testament. Isa sa mga kautusan na binigay sa Israel, kapag sila ay pupunta sa templo, amen, para malinis at mapatawad ang kanilang mga kasalanan, ay kailangang magdala sila ng hayop. Hayop na walang kapintasan. Na yung hayop na yon ang ihahandog sa Panginoon, sa templo, kapalit nila. Diba? Sabi ng Bible, mga kapatid, may kabayaran ng kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. May kailangang mamatay. Amen? Kapag merong pagkakasala. At sa panahon nila sa Bible times, ang kailangang mamatay ay hayop. Amen. Pabiyaya pa rin ng Panginoon. Biruin mo, kapag ang tao nagkasala, hindi siyang direktang mamamatay o hindi siyang direktang papatayin. Amen po ba? Yun ang kaugalian nila sa lumang tipan. Ang utos ng Diyos sa mga Hudyo, sa mga Israelita, hayop, Leviticus 4:35. At ang lahat ng taba ay kanyang aalisin. Ito yung saserdote, gaya ng pagkaalis ng taba sa kordero, na hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan. At susunugin ang saserdote sa dambana, sa ibabaw ng mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. At itutubos sa kanya ng saserdote tungkol sa kasalanan na kanyang pinagkasalahan. At siya'y patatawarin. Amen? Yung tao na yun, lahat tayo nagkasala, yung tao pupunta sa templo, pupunta sa saserdote, ihahandog niya yung hayop, amen, na walang kapintasan, at yung hayop na yun ay substitute sa kanya, yun ang papatayin, ihahandog sa Diyos, at ang sabi ng Bible, siya'y patatawarin. Amen? Sabi pa sa Leviticus 16:11, at ihaharap ni Aaron ang toro, dito naman ay toro, na handog dahil sa kasalanan. Amen? Yun nga, talagang may kabayaran, kapalit ang kasalanan na patungkol sa kanyang sarili at itutubos sa kanyang sarili at sa kanyang sambahayan at papatayin ang toro na handog dahil sa kasalanan na patungkol sa kanyang sarili. So narito, mga kapatid, nabasa natin ang background sa Old Testament patungkol sa paghahandog ng mga Israelita. Amen? Sa kanilang mga kasalanan. At itong gawain na ito ay nagpasalin-salin sa bawat henerasyon ng mga Israelita hanggang sa dumating sa Bagong Tipan, sa New Testament, sa panahon ni Jesus Christ. Ganun pa rin ang ginagawa ang mga Israelita. Pupunta sa templo, maghahandog ng mga hayop, lalo na, amen, kapag ang Israel ay meron tinatawag na mga feast o mga pista. O sa Tagalog, kilala nga natin na fiesta. Amen? Meron din silang mga sarili nilang pista na ginaganap. Ang mga Hudyo, pupunta sila sa templo sa Jerusalem, kahit gaano pa sila kalayo, kailangan nilang pumunta para sumamba at maghandog ng hayop sa templo. So makikita natin dito, mga kapatid, may lugar kung saan sila dapat sasamba sa Panginoon. Sa templo, sa Jerusalem. Yun yung kanilang doon inilagay ng Panginoon, yun ang pinakasentro nila sa Jerusalem. Kaya lang, mga kapatid, merong dalawang problema. Kailangan may dalang hayop. Amen? Sa panahon nila, hindi naman lahat ng Hudyo ay mayaman. Meron ding mga pangkaraniwang tao lang. May mga Hudyo, Israelita, na walang sariling pag-aari ng hayop na pwede nilang ihandog sa Panginoon. Yun nga, mga kapatid, required ang hayop na ihahandog. So para magkaroon sila, ang isang paraan ay kailangan nilang bumili ng hayop. Amen? Ikalawa, may mga Hudyo na galing pa sa malayong lugar.
Malayo pa. Ang Israel, mga kapatid, ay hindi lang naman parang Metro Manila. Diba? Sabihin na natin parang Pilipinas. May mga probinsya din sila. Ipagpalagay na lang natin dito, mga kapatid, sa panahon natin, na ang Jerusalem ay dito sa Pateros. Tapos ikaw yung Israelita. Tapos ikaw ay nakatira sa Bicol. Meron ditong taga Bicol, si Nanay Luisa. Nanay Luisa, ilang oras pong biyahe mula dito hanggang Bicol? 12 hours. Kalahating araw. 12 hours ang biyahe mula Bicol papunta dito sa Pateros. Amen? Mga kapatid, nakasasakyan yun. Tama po ba? Eh, nung panahon nila sa Bible, wala pang sasakyan na tulad ng bus at van. Wala ding eroplano. Ibig sabihin, maglalakad sila ang mga Israelita. Amen? Pwedeng sakay-sakay ng kamelyo, amen, kabayo o asno. So, yung 10 to 12 hours na biyahe na sinabi ni Nanay Luisa mula Bicol hanggang dito sa Pateros ay pwedeng umabot, amen, ng 2 hanggang 4 na araw o higit pa. Tama po ba? Amen. Baka hindi lang 12 hours yun kapag dilakad mo mula Bicol hanggang dito sa Pateros. Amen. Eh, mabuti sana, mga kapatid, kung ikaw lang ang maglalakad. Eh, yun nga, pupunta sila sa templo. Kailangang maghandog. May ihahandog sila. Buti sana kung ikaw lang maglalakad. Eh, kailangan ng hayop. Amen? Anong tinutukoy mo, Pastor? Biruin nyo, dala-dala mo yung hayop na maglalakad din ng ilang araw? Kung 3 araw ka maglalakad mula Bicol, di ba, hila-hila mo yung baka. Dito. Nakuha niyo po ba, mga kapatid? Di ba? Baka pag dumating dito yon, yung ihahandog mga hayop, di ba? Lawit na yung dila nun. Di ba yung baka, yung kambing, di ba? Baka tawag dito, baka pagpunta ng hayop sa templo, di ba? Siya na magkusang ihandog yung sarili niya, di ba? Handog mo na agad ako. Di ba? Ayaw ko na, pagod na ako. Di ba? Ngayon, mga kapatid, dahil sa ganung sitwasyon, dito papasok ang mga negosyanteng saserdote. Negosyanteng, yung saserdote, sila yung parang, pag binasa niyo yung mababaw na Tagalog, amen, ang ginamit na saserdote ay pare. Hindi ko lang ginamit yung mas mababaw na Tagalog sa Bible. Amen? Dito papasok ngayon yung mga negosyanteng saserdote o sino mang namamahala sa templo. Nagkaroon sila ng idea. Ting! Paano kaya kung magtayo tayo ng tindahan na nagbebenta o palitan ng mga hayop? Tapos ilagay natin sa bandang labas ng simbahan, sa tapat ng simbahan, para hindi na mahirapan ng mga tao na magdala ng mga hayop. Iruin nyo, babiyahin sila ng ganong kalayo, 2-3 araw mula sa kanila, bitbit yung hayop. Amen? Baka pagdating dito, no, di ba? Patay na agad yun, paano pa natin ihandog yun? Amen? At least dito, bibili na lang sila, tapos diretso na sa loob ng templo para maghandog. Siguro sabi naman ng ibang mga saserdote, ba? Magandang ideya yan ah. Kikita pa tayo. Sige. Umpisahan na natin. Nakuha niyo, mga kapatid? At binasa natin, ganun nga ang ginawa ng ilang mga saserdote o namumuno sa simbahan. Uy, kawawa naman, ang layo ng biniyay. Huwag kayo magdala ng hayop. Meron kami dito. Anong kailangan mo? Baka? Ano, kambing? Tupa? Kaya. Diba? Kaya mo bilhin to. Amen? Ano lang? 10,000? 20,000? Amen? Matthew 21:12. Pumasok si Jesus sa templo at itinaboy niyang lahat ng nagtitinda at namimili sa templo. At ibinaliktad niya ang mga mesa ng mga mamamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng mga kalapati. So makikita natin, mga kapatid, binasa natin, ginawa nila yung kanilang inaakalang bright idea. Magbenta na lang tayo ng mga hayop dito. Amen? Di ba kailangan maghandog sa templo? So ngayon, mga kapatid, nalaman na natin kung saan nagmula yung mga nagtitinda ngayon sa paligid ng simbahan. Amen.
Hindi man hayo, pero meron ilang atang kandila, meron ilang sampagita, meron pang suman. Biblikal, mga kapatid, biblikal. Merong pinanggalingan. Nandyan pa po ba kayo? Hindi ito invento lang. Binasa natin, mga kapatid, nagtinda sila mismo sa templo. Amen? Kaya lang, mga kapatid, yung ginawa ng mga namumuno sa simbahan na akala nilang magandang ideya ay hindi pala magandang ideya sa Panginoon. Binasa natin, pagpasok ng Panginoon sa templo, ano sinabi? Tinaboy niya ang mga nagtitinda, binaliktad ang mesa ng mga nagbebenta o nagpapapalit ng salapi at hayop. Mga kapatid, ilagay niyo yung inyong sarili sa tagpong ito. Kunwari, nandun kayo sa eksena. Nandun ang Panginoong Hesus, pagpasok niya sa templo. Amen? Hallelujah! Mga kapatid, si Jesus ito. Si Jesus. Si Jesus. Amen? At nais ko sabihin ngayong gabi, habang ginagawa niya ito, hindi siya nakangiti dito habang pinapaalis niya yung mga nagtitinda at namimili. Oy, alis ko yung dito. Hindi. Amen po ba? Hindi rin siya dito nagbibiro. At hindi rin siya dito malumanay. Sigurado, mga kapatid, ang Panginoon dito ay galit. Amen po ba? Diba? Hindi siya dito yung baliktad. Diba? Alis kayo dito, alis. Alis na. Hindi, mga kapatid, pagkakita niya, di ba? Talagang minasiyukas niya pabaliktad. Yung mga na-imagine niyo ba yung tagpong ito, mga kapatid? Hindi siya nagpaalam, pwede ko bang baliktarin ito? Hindi, pagkakita niya, diretso. Mga kapatid, baka namumula ang Panginoon dito. Nakakita na ba kayo na sa sobrang galit, namumula yung mukha? Nakakita na ba kayo ng ganon? Mga kapatid, I believe, ganon ang mukha, itsura ng Panginoong Hesus dito. Amen? So, anong pinapakita sa atin ng tagpong ito? Galit ang Panginoon, disappointed si Jesus. Amen? Biruin niyo, mga kapatid, ang maamong pagkakilala natin sa Panginoon na nahahabag sa mga may sakit, nagpapakain ng mga tao, nagtuturo sa mga tao, biglang naging si Incredible Hulk sa tagpong ito. Amen? Kulang na lang siguro yung damit niya, di ba? Amen? Bakit siya nagalit? Bakit siya disappointed? Dahil yung dapat na ginagawa sa templo ay hindi ginagawa. At yung dapat na hindi ginagawa sa templo, yun naman ang ginagawa. Amen? Ano ba dapat ang ginagawa ng mga tao sa templo? Matthew 21:13. Sinabi niya sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginahan. Ngunit ginagawa ninyo itong yungib ng mga magnanakaw. It is written, He said to them, My house will be called a house of prayer, but you are making it a den of robbers. Sinabi ni Jesus, mga kapatid, maliwanag, ang aking bahay ay tatawaging bahay. Bahay. Mga kapatid, sabi ko kanina, marahil hindi ito ang paborito mong paksa, hindi ito ang gusto mong marinig ngayong gabi, pero gusto mong pagdiinan ngayong gabi, mga kapatid, na hindi lang sa ating mahalaga, kundi pati sa ating Panginoong Hesus, napakahalaga ng panalangin. Biruin mo ang kanyang church, ang templo daw, syempre, sa panahon nila, ang tawag ay templo. Sa panahon natin ngayon, ang tawag sa lugar na ito ay church. In-specific ng Panginoon, ang dapat daw na tawag sa kanyang bahay ay hindi bahay kwentuhan. Hindi rin bahay diskuhan. Hindi lang din daw basta bahay pangaralan. Di ba? Nangangaral sa church. Hindi lang din daw basta bahay turuan o nagtuturo. Ang binanggit ng Panginoon sa dami ng pwede niya i-describe sa templo, sa church, ang sinabi niya, My house will be called a house of prayer. Diba? Hindi sinabi niya house of preaching. Diba? House of, house of praising. Kundi house of prayer. Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah. Kaya alam niyo, mga kapatid, ang pangunahing dapat na ginagawa ng tao, lalo na ng mga mananampalataya sa church, manalangin. 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 Manalangin.
Amen po ba? Amen. Kaya ang church, mga kapatid, amen, kagaya ng nakikita natin sa panahon natin ngayon, ang church, mga kapatid, ay hindi po isang club. Amen? Hindi rin po ito diskuhan. Kasi ngayon, ang mga churches, di ba? Lalo na yung kapag ang church ay punong-puno ng mga kabataan, di ba? Talagang kasi pagkabataan kasi yung lively, di ba? Active, di ba? Minsan yun nga, nagiging ano. Unang tingin siguro, di masama, di ba? Yung mga, pag nagpuri sila talaga. Pero mga kapatid, ang gustong eksena ng Panginoon na makita niya sa loob ng church, ang mga mananampalataya, pwede nakaupo, pwede nakaluhod, pwede nakataas sa kamay, pero nananalangin. Hindi naglululundaw, di ba? Praise God. My house will be called a house of prayer. Amen po ba, mga kapatid? Naalala ko noon, si Pastor Boyet, sa Mandaluyong pa kami, matagal na ito. May isang mananampalataya doon, amen, nag-aalok sa loob ng church ng multi-level marketing, tawag sa ganon? Networking, yung mga ganyan. Yung nag-aalok ng produkto, amen. Sa loob ng church, ginagawa, nalaman ni Pastor Boyet. Alam mo, ginawa ni Pastor Boyet, pinagsabihan niya. Kahit ma-offend yung mananampalataya, sister, huwag mong gawin dito sa loob ng church. Kung gusto mong i-alok yung inaalok mo, after ng gawain mo kaya sa labas ng church. Pero hindi ito business center. Amen po ba? My house will be called a house of prayer. Amen po ba? So dito mga kapatid, sa ginawa ng Panginoong Hesus, dito ay nahahayag ang nilalaman ng kanyang puso tungkol sa panalangin. Binigyang diin ng Panginoon ang panalangin. Pinakita niya kung gaano kahalaga ang panalangin. At salamat sa Panginoon mga kapatid. Bakit? Amen? Sapagkat tayo ay nasa isang fellowship, salamat sa isang lalaki na ginamit ng Diyos, si Pastor Wayman Mitchell, bagamat hindi na siya buhay ngayon, amen, pero salamat sa kanyang buhay, sa kanyang ministry, siya ang ginamit ng Panginoon. Nung nagsisimula yung fellowship doon sa Prescott, Arizona, siguro nag-iisip si Pastor Wayman Mitchell, paano ko ba uumpisa ng church? Ano ba yung gagawin ko? Salamat sa Panginoon, si Pastor Wayman Mitchell hindi nagtiwala sa kanyang instinct, sa kanyang opinion, sa kanyang idea, kundi humingi siya ng karunungan sa ating Panginoon kung anong gagawin. At ang isa sa impression niya mula sa ating Panginoon, ang church ay isang dapat na church na nananalangin. Amen? Yun ang pattern mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon. Kinuha ni Pastor Wayman Mitchell, hindi idea niya, kundi idea ng Panginoon sa church na ang pinapahalagahan ay panalangin. Kaya kapag lumipot kayo mga kapatid, sa buong Potter's House, amen, basta ang pangalan Potter's House, asahan ninyo mga kapatid, amen, ang church na iyon, hindi pwedeng hindi nananalangin. Amen. Amen, hallelujah. At salamat mula doon sa Amerika, na isalin hanggang dito sa Pilipinas. Kaya di ba kung napapansin niyo mga kapatid, hindi ko alam kung sumagi na to sa inyong isipan, amen, pagpunta mo dito, ano ba naman tong church na to, napuntahan ko? Puro panalangin. Araw-araw, mula Lunes hanggang Sabado, tuwing umaga, may panalangin. Di ba? Nakita nyo kay Nasara Osmed? Amen. Bago magsimula ang service, kagaya kanina, di ba? May panalangin tayo. Tama po ba? Amen. Di ba? Bago humayo, may panalangin. Amen. Bago magsimula yung gawain, may opening prayer pa tayo. Amen po ba? Baka nagtatanong kayo mga kapatid, di ba? Hindi ba nagsasawa si pastor? Hindi ba nagsasawa ang church na ito na palaging nananalangin? Amen? Mga kapatid, amen? Kahit ako'y tao lang din, di ba? Kahit tayo ay nagsasawa, pero wala tayong magagawa. Dahil sinabi ng Panginoon, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan. House will be called a house of prayer. Yun din ang nakita ko sa aking pastor, kay Pastor Boyet. Grabe ang pagpapahalaga, amen, ng aking pastor sa panalangin. At yun din mga kapatid, ang nais kong mangyari dito sa Pateros, ma-establish o matatag mga kapatid, ang kultura ng panalangin. Amen, nakita natin ang ginawa ni Jesus sa tagpong ito mga kapatid, napakahalaga ng panalangin. Kaya lang, yun nga, may kaya lang, nakakalungkot sapagkat ang panalangin na pinahalagahan ng Panginoon sa tagpong ito ay unti-unti nang binabaliwala sa panahon natin.
Alam niyo mga kapatid, naniniwala ako kung si Jesus pupunta lang ulit dito physically, bibisita sa mga churches, baka gawin niya ulit ito. Andiyan pa po ba kayo? Pagbukas niya ng pinto, ano to? Ano nangyari dito? Puro sayawan. Ano to? Crab? Baka pupunta si Jesus stage, di ba? Stop! Stop! Amen po ba? Amen. Sakit man, mga kapatid, pero di ba may mga mananampalataya paminsan na mamaya na lang ako pupunta sa church. Kaya kahit hindi na ako makapanalangin, ang mahalaga naman ay yung service, yung pangangaral. Mag-i-skip doon sa 5:30 to 6:30. Sabi sa akin ni Pastor Emil, nagkwentuhan kami, sabi niya, alam mo team, napapansin ko ngayon sa, lalo na ito dapat na ipaglaban natin. Kay Pastor Emil ito galing. Diba, ang service natin, praise and worship, announcement, giving, preaching, altar call, tapos uwian. Amen? Pero di ba, sa lahat ng gawain iyon, meron tayong tinatawag na prayer before service. Ngayon, na nangyayari, napapansin doon ni Pastor Emil, syempre, si Pastor Emil ay laging naiimbitahan sa iba't ibang lugar, nangangaral, napansin niya paminsan yung nane-neglect yung prayer. Ang kaisipan ngayon ng mga Kristiyano, hindi, okay lang, basta makahabol ako sa praise and worship, basta makahabol ako sa giving, basta makahabol ako sa pangarang total, yun naman ang mahalaga, kahit hindi na ako makapanalangin before the service. Pero sinabi ni Pastor Emil, amen, mali palang kaisipan yung ganun. Sapagkat mga kapatid, para magtagumpay yung gawain mula praise and worship hanggang altar call, inuumpisahan dapat muna sa panalangin. Kaya inuuna ang panalangin. Amen. Mamaya, i-explain natin bakit napakahalaga ng panalangin. Amen. Yun ang gusto ipaglaban ni Pastor Emil. Nung siya'y kabataan pa lang, nasa Father's house na si Pastor Emil. Ganun daw yung nakikita yung eksena noon. Ang mga mananampalataya nag-aalab sa panalangin. Subalit, sa panahon nga natin, ito na kasi yung panahon na sobrang abala maraming mga tao. Ito yung panahon na talagang distracted ang mga tao. Amen. Kaya minsan nga, nane-neglect ang panalangin. Pero ngayong gabi, mga kapatid, amen, ganun na lang ang paalala ko sa bawat isa. Lalo na, amen, kung ikaw ay merong ministry, mga kapatid, amen, dapat po tayong nananalangin. Amen. Hindi lang basta hawak agad sa gitara, hawak agad sa drums. Ito yung natutunan ko, alam din ito ng mga naunang mananampalataya. Amen po ba? Sa Mandaluyong, mga kapatid, ang totoo, no prayer, no ministry. Ganun kami noon. Kaya talagang hahabol talaga pag 5:30 ang prayer before service, pupunta kami ng 5:30. Amen? Si Pastor Boyd minsan hindi nakalata pero nag-check pala siya. Kakausapin ka na lang bigla. Bro, parang nakikita kita, nandun ka na kagad sa stage siya. Pray ka ba? Sorry po. Amen po ba? At isa pa mga kapatid, yun nga, lalo na pag Thursday, amen? Pakiusap, mga kapatid, amen. Salamat sa mga maagang pumupunta. Pero pakiusap, amen. Kapag pupunta tayo ng 5:30, 5:40 sa church, hindi pa nagsisimula ang gawain, amen. I-honor natin yung prayer before service. Amen. Ang dapat gawin, manalangin. Total, after ng service, pwede naman tayo mag-fellowship, magkwentuhan. Tama mo ba? Amen. Amen. Kaya nga nilagay natin 5:30 manalangin. Amen. Kapag ikaw dyan sa yung kinaupuan, di ba? Pag may dumating, di ba? Mamaya muna ako usapin. Mananalangin muna ako. Kailangan natin ang Panginoon ngayong gabi. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya mga kapatid, nga, ang pangunahing ginagawa ng mananampalataya kapag dadating sa church ay manalangin. Pangalawa, pag-usapan po natin, prayer is essential. Ang panalangin ay kailangan. Essential. Amen? Kung bakit sinabi ng Panginoon na ang kanyang bahay o ang church ay dapat na maging bahay panalanginan, ay dahil kailangan po natin ang panalangin. Alam niyo mga kapatid, naalala ko rin, noong pandemic 2020, nasa Mandaluyong pa kami ni Rolina, hindi pa ako pastora. Di ba? Alam natin nung pandemic, bawal magtipon. Di ba? Maraming mga churches ay pansamantalang yung itinigil, di ba? Bawal ang gathering. Pero alam niyo ba mga kapatid, sa Mandaluyong Church, tinuloy pa rin nila ang morning prayer.
Siyempre, hindi na binroadcast. May morning prayer kami! Pero, amen, doon sa Mandaluyong mga kapatid, kahit pandemic, amen, tinuloy ni Pastor Boyet ang morning prayer araw-araw. Hindi nga lang kami sabay-sabay, may dumating ang time, lalo na yung sariwang-sariwa pa yung pandemic, talagang naghihigpit. Ang sabi ni Pastor Boyet, ganitong gawin natin kahit hindi sabay-sabay o may schedule. O kayong 6, kayong 7, Lunes kayo. O kayo naman, Martes. Naalala mo, Linggo? Kayo, Miyerkules. Huwag tayo magsabay-sabay para hindi halata. Baka mahalata tayo. Amen? Pero ang punto doon, ang nakita ko kay Pastor Boyet, hindi niya totally inalis, tinanggal o nineglect yung morning prayer. Amen? Bakit mga kapatid? Dahil sa mga sitwasyon na katulad ng ganoon, pandemic, mga kapatid, panalangin ang sandalan natin. Amen po ba? Kaya hindi nalis si Pastor Boyet, o sige, hindi na baling hindi dumalo ng service, o kukunti ng service, basta yung morning prayer. Amen. Pumunta kayo, mga kapatid. Di ba sabi nila, ang pwede lang lumabas noon ay yung may kinalaman sa essential. Amen? Kaya ang ginawa namin, lumalabas kami tuwing umaga. Yung ibang mananampalataya nga noon, dahil walang masakyan, di ba? Wala rin masakyan ng pandemic. Di ba? Sa isang jeep, 4 lang ata ang pwede noon. Amen? Pero mga mananampalataya noon, galing pa sa Addition Hills, yung iba, maglalakad sila papunta sa Mayon Street, doon sa Pateros, naglalakad lang tuwing umaga para pumunta sa church tuwing umaga, makapanalangin dahil para sa mga mananampalataya na yon, essential ang prayer. Di ba? Sabi nung pandemic, anong kailangan mo? Essential ba yung gagawin mo? Essential ba yung bibili mo? Hindi ka pwedeng lumabas ng bahay kapag walang kinalaman sa essential. Tama ba? Di ba? Pero lumalabas ang mga mananampalataya doon sa Mandaluyong dahil essential ang prayer. Kailangan ng panalangin. Mahalaga ang panalangin, mga kapatid. Amen? Kaya alam niyo ba, mga kapatid, dito rin sa Pateros Church, huwag po nating baliwalain ang mga morning prayers. Pumunta po tayo. I-encourage ko po ang bawat isa. Pumunta po tayo. Ito po ang desire ng aking puso. Hindi lamang manatili sa amin. Salamat sa Panginoon. Nung nagsimula kami dito sa Pateros, ako lang muna mag-isa ang nagmo-morning prayer. Pero salamat, amen, makalipas ang 3 taon, amen, kahit papaano, naging 4, naging 5. Kapag Sabado, maabot na kami ng 9. Amen. Dahil lang yun, mga kapatid, ang identity ng ating fellowship. Amen. Tayo ay mga prayer warriors. Amen. Amen po ba? Tingnan nyo mga kapatid ang ginagawa ni David. Psalm chapter 5 verse 3, sa umaga, O Panginoon, naririnig nyo ang aking panalangin. Habang sinasabi ko sa inyo ang aking mga kahilingan at hinihintay ko ang inyong kasagutan. Ang sinabi mga kapatid, pansinin ninyo, sa umaga. Hindi sinabi sa tanghali, hindi sinabing sa gabi. Sa umaga. Alam natin na ang araw ay nagsisimula sa umaga. Amen po ba? Bakit ang sinabi ay sa umaga? Di ba mga kapatid, ganito yan Kung anong kailangan mo, yun ang uunahin mo. Yun ang ipapriority mo. Tama po ba? Ganun ang ginagawa ni David. Paggising niya sa umaga, ang unang ginagawa niya ay manalangin. Dahil para sa kanya, priority at kailangan niya at essential sa kanya ang manalangin. Kaya sinabi sa umaga, yun ang priority ko. Yun ang priority ko dahil yun ang kailangan ko. Sa umaga, ako'y mananalangin. At salamat, amen. Yun nga sa ating fellowship, amen. Meron tayong mga morning prayers na ipinapaalala sa bawat mananampalataya na ang prayer ay dapat gawing priority ng mga mananampalataya. Amen. Alam niyo mga kapatid, nakakalungkot lang, meron kasing mga nagsasabi ng, okay naman ako. Bakit ko kailangang manalangin? So, ang sagot ko naman, hihintayin pa natin maging hindi tayo okay para manalangin tayo. Tama po ba? Huwag, mga kapatid, yun ay maling pananaw. Ang tamang attitude ay nasa mabuting kalagayan man tayo o nasa masamang kalagayan, dapat ay nananalangin tayo. At ito tandaan natin mga kapatid, ang totoo, araw-araw may kailangan tayo. At kung araw-araw may kailangan tayo, dapat ay araw-araw nananalangin tayo. Bakit? Dahil lahat ng kailangan natin nasa Panginoon.
Amen. Kaya tamang sinabi ng Bible, 1 Thessalonians 5:17, amen, laging manalangin. Yun ang sinabi niya. Kahit buksan niyo yung Bible. Amen. Sa iba namang saling, manalangin, walang patid. Pray without ceasing. O sinabi naman sa ating version, pray continually. Laging manalangin. Amen po ba? Ganoon nyo mga kapatid, mismo ang Bible, sinasabihan, inuutusan tayo, laging manalangin. Lagi, daily. Hindi sinabing manalangin lang kapag naisipan. Di ba? Hindi ka naman sinabi ay laging manalangin. Amen po ba? Amen. Amen. Naalala niyo ba mga kapatid yung pangangaral tungkol sa pagkakaroon ng tiyak na tulong, having practical help? Naalala niyo ba yung pangangaral na yun? Having practical help. Pagkakaroon ng tiyak na tulong. Kung tayo po ay nangangailangan ng tiyak na tulong, ang isang tiyak na dapat nating gawin ay manalangin. Dahil ang panalangin ay tiyak na hakbang o paraan na ilang beses ginawa ng mga tao sa Bible para makuha ang kanilang inaasam-asam na resulta. Kung naalala niyo yung preaching na yon, amen, 2 Sundays ago, having a practical help, ang ginawa doon ni Eleazar na lingkod ni Abraham, he prayed. Lord, hindi ko alam ang aking gagawin, tulungan mo ko. Saang lugar? Sinong babae, Panginoong Diyos? Anong ginawa niya? He prayed. Kailangan niya ng tiyak na tulong. Kaya ang ginawa niya ay tiyak na hakbang. At yung tiyak na hakbang ay panalangin. Amen? Ngayong gabi mga kapatid, magbibigay ako maraming mga dahilan, pero 3 dahilan lang. Amen? Ang aking ibibigay. Why is prayer essential? Why is prayer essential? Bakit mahalaga ang panalangin? Una mga kapatid, prayer is essential because prayer connects us to God. Prayer is essential because prayer connects us to God. Ito po yung pangangaral nung nakaraang Huwebes. Connecting to Jesus. Amen. Ang ating ginamit na text nung nakarang Thursday, John 15 verse 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin, at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Si Jesus ang nagsasalita dito mga kapatid. Kung ikaw ay hiwalay kay Jesus, ang sinabi niya, wala kang magagawa. Amen po ba? Yun ang totoo mga kapatid. Without Jesus, we are nothing. Amen po ba? Amen. Amen? Yung isang magandang halimbawa, may narinig akong ilustrasyon. Alam niyo yung salitang Christian? Christian. Sinong Christian ngayong gabi? Amen. Yung Christian, di ba, yun ay nanggaling sa root word na Christ. Tama? Christ. Pagkatapos ng Christ, anong sumunod na letters? Christ, I-A-N. Tama? Christ, tapos I-A-N. Nabuo yung salitang Christian. Amen po ba? Ngayong gabi, tayo ay mga Christian. Ngayon, kapag tinanggal mo yung Christ doon sa Christian, ang natira na lang ay I-A-N. Tanggalin mo yung Christ. Ngayon, pinakapagsabi na ito, napakinggan ko ang ganda. Ang ibig sabihin daw nung I-A-N, I am nothing. Kapag tinanggal mo si Christ doon sa Christian, you are nothing. Sabi ni Jesus, kung wala ako, walang saysay ang iyong buhay. Amen po ba? Ganon kahalaga ang Panginoon sa ating buhay. Kaya kailangan nating kumonekta sa Panginoon. At ang pangunahing paraan ng pagkonekta sa Panginoon ay panalangin. Amen po ba? Yun ang una, pangunahin. Isa sa mga pangunahin, paano ako kukonekta sa Panginoon? Kung wala pala ang Panginoon, walang saysay ang buhay, walang kabuluhan ang buhay. Amen? Walang kwenta ang buhay. Bakit tayo kukonekta sa Panginoon? Because Jesus is all that we need. Amen po ba? Jesus is the original source that we need. Ngayong gabi mga kapatid, amen, alam ko, napakinggan mo na ito nung nakaraang Huwebes, lahat ng mga tunay na kailangan ng tao, matatagpuan natin sa Panginoong Jesus. If you need peace, you need Jesus. If you need hope, you need Jesus. If you need joy, you need Jesus. If you need rest, you need Jesus. If you need salvation, you need Jesus. Amen po ba? Amen. Without Jesus, we are nothing. Prayer
amen, is the primary thing that connects us to God. Amen. Kailangan ay kumonekta tayo. Ito ang kahalagahan ng panalangin. Ikalawa mga kapatid, prayer is essential because in prayer, we are inviting God. Prayer is essential because in prayer, ang panalangin ay kailangan o mahalaga sapagkat sa panalangin, iniimbitahan natin ang Diyos. We are inviting God's power into our lives. We are inviting God's divine intervention into our situations. Ngayong gabi mga kapatid, bilang tao, sinong tao ngayong gabi? Bilang tao, sasabihin ko sa iyo at hindi ako magkakamali, bilang tao, marami tayong hindi alam. Bilang tao, marami tayong hindi kayang gawin. Amen? Katulad, nung pangangaral ko nung nakarang linggo, ito lang nung nakarang linggo, gusto nating maligtas ang ating pamilya. Tama po ba? Pero isang malaking katanungan ay paano? Tama po ba? Gusto kong maligtas ang aking asawa, ang aking mga anak, ang aking mga apo, ang aking tatay, ang aking nanay. Pero paano? Hindi ko alam. Di ba? Amen. At isa pa mga kapatid, wala tayong kakayahang magligtas. Pero narinig natin last Sunday, kaya ng Diyos. Amen. Siya ang nagliligtas. At dito papasok ang panalangin. Amen. Panginoon, hindi ko kaya. Pero kaya mo. Hinihingi natin ang makapangyarihang pagkilos ng Diyos, God's power, na siya ang kikilos sa buhay ng iyong pamilya. Amen? Yun ang totoo mga kapatid, hindi mo kayang iligtas ang Panginoon. Diba? Isa pa nga, diba mga kapatid, nahihirapan nga tayo, tama ba? Nadalhin sila dito sa church. Nahihirapan tayo na anyayahan sila papalapit sa Panginoon. Amen? Ang isa, amen, sa dapat nating gawin na makapangyarihang sandata, panalangin. In prayer, you are inviting God's power. You are inviting God's divine intervention. At isa pa mga kapatid, amen, merong mga oras at sitwasyon sa buhay natin na hindi natin alam ang gagawin. Tama po ba? Dumating ka na ba sa punto ng iyong buhay sitwasyon na parang ikaw ay nakakulong, amen, sa isang lugar na walang labasan? Amen? Alirit yung sitwasyon na yun, di ba? Hindi mo alam kung paano ka mag-escape, hindi mo alam kung paano ka tatakas, hindi mo alam ang paraan, hindi mo alam ang solusyon, hindi mo alam kung paano aayusin, di ba? Paano ba to? Di ba? Parang pabagsak na yung aming negosyo. Wala nang gaanong bumibili. Tama po ba? Diba? Parang gano'n yun. Paano ba to? Di ba? Sabi ng doktor, meron na daw ako stage 5 cancer. Di ba? Di ba po kaya kung hindi naman ikaw may cancer, yung mahal mo sa buhay may cancer, di ba? Dumating ka naman sa ganong tagpo ng buhay, mga kapatid, di ba? Pag ikaw ay nasa ganong sitwasyon, di ba? Parang nakakahilo, di ba? Ano? 2 buwan na lang ako mabubuhay. Tama ba mga kapatid? Ano? Pabagsak na yung aming ano? Amen? Ngayon mga kapatid, anong gagawin mo? Hindi ba mga kapatid, ang gagawin mo, ang tatakbuhan mo, panalangin? Naniniwala ko, kahit nga hindi Kristiyano eh. Anong ginagawa nila, di ba? Panalangin. Tama po ba mga kapatid? Panginoon, hindi ko na alam ang gagawin, hindi ko na kaya ito. Tulungan mo kami. Amen po ba? Hallelujah. Kaya katulad nung sinabi ko kanina mga kapatid, hindi natin alam ang lahat, hindi natin kayang gawin ang lahat, pero alam ng Diyos ang lahat. Yes, sampalatayanan mo mga kapatid, alam ng Diyos lahat. Hindi niya lang alam ang lahat, kundi kaya din gawin ng Diyos ang lahat. Kung hindi mo na kaya, amen, salamat sa Panginoon, hindi mo kaya. Amen? Sapagkat yung mga bagay na hindi mo kaya, iyan naman ang kaya ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Panalangin ang sasandalan natin. Ito ulit ang panalangin ni David, Psalm 34, 4-6. Ako'y nanalangin sa Panginoon, at ako'y kanyang sinagot. Pinalaya niya ako sa lahat ng aking takot. Verse 6, nung wala na akong pag-asa. Oh, eksakto. Sino dito dumating na sa punto na ikaw ay parang nawala na ng pag-asa? Amen? Katulad po si David, mga kapatid, salamat na isulat niya talatang ito. Nung wala na akong pag-asa, anong ginawa ni David? Tumawag ako sa Panginoon. Ako'y kanyang pinakinggan at iniligtas sa lahat ng mga dinaranas kong kahirapan. Grabe, no? Di na alam ni David ang gagawin, Panginoon. Dibinuhin nyo, ang dakilang hari ng Israel, di ba? Hindi yun. Ano ba ito? Pagod na ako, daming kalaban. Lord, mamamatay na
siya at iniligtas siya ng Panginoon sa kanyang mga kahirapan. In prayer, you are inviting God into your situation. Lord, itong aking kalagayan, itong aking sitwasyon, hindi ko na alam ang gagawin. Amen? Alam niyo mga kapatid, ngayong gabi, hallelujah, salamat sa mga churches na nagtuturo ng kahalagahan ng panalangin na pwede tayong lumapit at tumawag sa Panginoon para tulungan tayo sa ating kalagayang wala ng pag-asa. Ikatlo mga kapatid, prayer is essential because prayer is one of the things that will keep our faith in the Lord. Amen? Yung mahaba lang. Prayer, ang panalangin ay kailangan, mahalaga, dahil ang panalangin ay isa sa mga bagay na magpapanatili ng ating pananampalataya sa Panginoon. Prayer will keep our faith in the Lord. Amen? Ang panalangin mga kapatid, ang nagpapatatag ng ating relasyon sa Panginoon. Ang panalangin ang nagpapalakas ng ating pananampalataya para makapagpatuloy tayo sa pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, hindi ko nakakalimutan hanggang ngayon. Hindi ko nakakalimutan. Salamat sa ating Panginoon. Lagi ko ipinagmamalaki sa inyo. Amen. Hallelujah. Ang aking pastor, si Pastor Boyet, dahil isang pagpapala sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming mag-asawa, si Pastor Boyet. Amen. Napakalaga mga kapatid, amen, na dapat ang isang mananampalataya ay merong kinikilalang pastor. Hindi po ako magiging ganito ngayon, hallelujah, kung hindi rin na may kinalaman ang aking pastor. Amen po ba? Amen. Hindi ko nakakalimutan hanggang ngayon ang laging sinasabi ni Pastor Boyet. Amen. Kapag kami, amen, siya ay natuturo sa aming mga disciples noon. Sabi niya, kapag ang isang mananampalataya ay unti-unting nanghihina spiritually, ang unang nanghihina muna sa kanya ay ang kanyang panalangin. Kapag ang mananampalataya, napapansin mo, parang wala nang kalatoy-latoy. Diba? Unti-unti nang parang tinatamad sa church. Amen. Nawawala ng gana sa mga bagay ng Panginoon. Sabi ni Pastor Boy, ang unang nanghihina muna sa kanya ay yung kanyang panalangin. Amen. Kapag ang isang mananampalataya ay unti-unting nawawala sa church, ang unang-unang nawala sa kanya ay ang kanyang pananalangin. Kaya ibig sabihin mga kapatid, ang mananampalataya na napapabayaan ng pananalangin ang kanyang prayer life, malakas o malaki ang posibilidad na manghina at kalaunan ay mawalay na sa church o sa fellowship. Amen. Hindi ko yun makakalimutan, mga kapatid. Kapag ang mananampalataya, unti-unti nang lumalayo sa kanyang mga kapatiran sa church, hindi na gano'n nakikita sa church. Amen. Ang unang-unang nadadamage sa kanya ay yung kanyang panalangin. Amen po ba? Amen. Katina nyo sabi, Luke 22:31-32, Simon, Simon, narito, hiningi ni Satanas na ligligin kayo gaya ng trigo. Amen. Ito, magandang gumawa ng pangaral pero basahin mo lang yung mga verse. Subalit, ako ay nanalangin para sa iyo upang ang iyong pananampalataya ay huwag mawala. Biruin niyo mga kapatid, dito sa tagpong ito, gusto tayong pabagsakin ni Satanas, ang diablo at patigilin tayo na sumunod at maglingkod sa Panginoon. Pero sinabi din dito ng Panginoon ang magandang balita, si Jesus ang nagsasalita dito, ang sabi niya, pero ikaw Simon, ikaw Pedro, pinapanalangin kita. Praise God! Pero hindi mga kapatid, ang Panginoon pala nananalangin para sa atin. Pedro, hinihingi ka ni Satanas. Pero ako'y nananalangin para sa iyo upang ang iyong pananampalataya ay huwag mawala. Gusto mong lumusog, gusto mong lumago ang iyong pananampalataya, gusto mong makapagpatuloy pa rin na sumunod sa Panginoon, amen? Ang ginawa ng Panginoon, panalangin. Panalangin, konektado sa pananampalataya na huwag mawala. Amen mo ba? Panalangin, pananampalataya, huwag mawala. Una, panalangin. Amen po ba? Ang nagpapanatili, ang nagpapatatag, ang nagpapalusog, amen, ang ating pananampalataya sa Panginoon, isa doon ay panalangin. Amen po ba? Alam niyo mga kapatid, sinabi ko ito sa isang disciple dito, ang panalangin at ang salita ng Diyos o Bible devotion, ang dalawa sa pangunahing dapat na ginagawa ng isang mananampalataya. Basic yun mga kapatid, prayer, Bible devotion. Yung dalawang yun, amen, ang mga pangunahing dapat na ginagawa ng mananampalataya. Amen? Kasi gusto agad ng iba, marami siyang gifts, di ba? Marami siyang kailangan gawin,
marunong mag-gitara, marunong mag-drums, magaling mag-aral, magaling magsatano, mga kapatid. Amen? Diba? Kapag nawala yung prayer and Bible devotion, amen, mawawala ng saysay kahit gaano ka pa ka-talented o kagaling, amen, sa mga ginagawa mo sa Panginoon. Yun lagi ang basic, prayer, Bible devotion. Yun ang mga basics, yun ang mga fundamentals na hindi dapat nawawala sa buhay ng isang mananampalataya. Amen? Hallelujah. Hindi dapat yun napapabayaan. Mahihirapang magpatuloy ang isang mananampalataya at maaaring bumagsak kapag ang isa doon, amen, kanyang pananalangin, pag-aaral ng salita ng Diyos. Siyempre, kasama ng church. Sa church, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, nananalangin. Pero kapag ang isa doon, sumablay, amen, mga kapatid, mahirapan kang makapagpatuloy at sumunod sa ating Panginoon. Ganito po yung ilustrasyon dyan. Ang panalangin ay parang yung isang paa natin. At ang salita ng Diyos ay parang yung isang paa natin. Kapag nagkaroon ng problema ang isang paa, anong mangyayari? Diba? Tama ba? Kapag na-damage yung isang paa mo, napabayaan mo yung isang paa mo, mahirapan ka maglakad, di ba? Kapatid, kapag napabayaan mo yung panalangin, mahirapan ka makapagpatuloy sa pagsunod sa Panginoon. Sinabi ko sa isang disciple dito sa Pateros, kapag nineglect mo ang prayer, darating ang araw, baka hindi na kita makita dito sa church. That's true, mga kapatid. That's true. Ganito kahalaga ang panalangin. Amen? Ngayong gabi, mga kapatid, amen, isa pa, sino sa inyo na lagi kang may kausap na tao? Araw-araw mong kausap. Nasasabihan mo siya ng mga ginagawa o sikreto mo. Meron ba? Meron ba dito, mga kapatid, na lagi mong kausap, araw-araw, tapos hindi kayo naging close? Meron ba ganon? Sasabihan mo ng mga sikreto mo, araw-araw mo siya nakikita, araw-araw mo siya ang nakakausap, tapos hindi kayo naging close. Mga kapatid, parang ganon ang panalangin. Kapag araw-araw kang nananalangin, araw-araw mo kausap ang Panginoon, mga kapatid, magiging close kayo ng Panginoon. At kapag naging malapit kayo sa Panginoon, doon lalong lumalakas ang pananampalataya mo at makakapagpatuloy ka sa ginagawa mo para sa Panginoon. Kaya ang panalangin, mga kapatid, essential. Amen. Dito, mga kapatid, may babasahin tayo sa tagpo, Acts 16:1-4, ng mga araw ng ito, nang dumarami ang bilang ng mga lagad, nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo, sapagkat ang kanilang mga babaeng balo ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi. Tinawag ng 12 alagad ang buong kapulungan ng mga alagad at sinabi, hindi nararapat na aming pabayaan ang salita ng Diyos at maglingkod sa mga hapag. Kaya, mga kapatid, pumili kayo sa inyo ng 7 lalaking may mabuting pagkatao, puspos ng espiritu at ng karunungan na aming maitatalaga sa tungkulin ito. Verse 4, samantalang kaming mga alagad, ito'y sina Pedro, amen, sina Juan, bilang aming bahagi ay mag-uukol ng aming sarili sa pananalangin at sa paglilingkod sa salita. Itong tatlong ito, mga kapatid, wala na dito si Jesus Christ. Amen. Nandito na bumaba ng Espiritu Santo. Nandito na kanyang mga alagad. Sila na ngayon namumuno sa mga churches. Meron ng church dito. Tapos na mangaral si Pedro, 3,000 naligtas. Ngayon, sa sobrang dami, ang sabi dito, merong mga nagrereklamo na napapabayaan daw ng mga disciples si Jesus yung mga babaeng balo. Kasi nung time nila, babaeng balo, walang kabuhayan, walang pagkakitaan kasi byuda. Sila, kumbaga, sila dapat ang unang priority na nabibigyan ng tulong sa panahon nila sa Bible times. Kaya lang, sa sobrang dami ng ginagawa ng mga disciples, di po, nangangaral, nagtuturo, di ba? Inaasikaso yung mga napapabayaan daw nila yung mga byuda. Ngayon, nagreklamo, Uy, Pedro, Pastor Pedro, ganun, Pastor Juan, di ba? Napapabayaan nyo na yung napapabayaan nyo na yung mga babaeng bao, yung mga byuda. Dapat silang inaasikaso nyo. Ngayon, sabi nila Pedro, nila Juan, naku, sobrang dami namin ginagawa. Hindi na namin sila inaasikaso, sige, ganito na gawin natin. Maglagay kayo, sabi doon na, 7. Tama ba? 7 lalaki na may mabuting pagkatao. Sila ang bahalang mag-serve, maglingkod sa mga tao o sa mga babaeng balo. Kasi kaming mga alagad, kaming mga disciples, hindi namin pwedeng pabayaan ang pananalangin.
Sabi na Peter, sa inyo na yung ganyang gawain, pero marami kaming ginagawa katulad ng pangangaral at hindi namin pwedeng pabayaan ang panalangin. Para sa mga alagad dito mga kapatid, essential ang panalangin at hindi pwedeng pabayaan, alisin ang pananalangin. Amen. Ito yung tagpong ito. Paunahin yung mababande, bago namin unahin babaeng palo, mayroon kaming duty at yung aming duty na yun ay panalangin. Amen. Napakaganda ng quote mga kapatid, sabi ni Corrie ten Boom, when a Christian shuns fellowship with other Christians, the devil smiles. When he stops studying the Bible, the devil laughs. When he stops praying, the devil shouts for joy. Kapag ang isa daw Kristiyano, iniiwasan makipag-fellowship sa kanyang kapwa Kristiyano, napapangiti ang dyablo. Oh, may iwas siya sa kanyang kapatiran. Okay yan, sabi ng dyablo. Kapag ang isang Kristiyano naman daw ay tumigil na mag-aral ng Biblia, amen, ang dyablo ay tumatawa. Hindi na siya nagbubukas ng Bible. Facebook na lang ang binubuksan niya. Diyan pa po ba kayo? Inaarti ko lang mga kapatid, amen? But I am not the devil. Kapag ang isang Kristiyano tinigil ang panalangin, ang dyablo sumisigaw sa galak. Oh, hindi na siya nananalangin. Yes! Yay! Anong ibig sabihin ng mga kapatid? Biruin mo, kapag pinabayaan mo panalangin, tuwan-tuwa ang kaaway. Kanina, kapag pinabayaan ng panalangin, nagagalit si Jesus. Ito naman, tuwan-tuwa ang kaaway. Kaya ngayong gabi, pag-isipan mo, di ba? Napapabayaan mo ba ang panalangin? Nandiyan pa mo ba kayo? Baka, sinong natutuwa? Si Jesus o ang dyablo? Alam niyo bakit natutuwa ang kaaway? Kasi alam nga niya, kapag nawala ka sa panalangin, amen, sa kanya ang bagsak mo. Nandiyan pa po ba kayo? Nandiyan pa po ba kayo? Mga kapatid, prayer. Tuwing umaga, bukas ang lugar na ito. Prayer. Pastor, maraming ginagawa. Yes, lahat tayo maraming ginagawa. Amen? Sabi nga nila, kahit daw pagtambay, nakakapagod na eh. Amen po ba? Amen. Pangatlo, panghuli ngayong gabi mga kapatid, the impact of prayer made in church. Ang epekto o impact ng panalangin. Isa na natin mga kapatid. Amen. Acts chapter 12 verses 4 to 10. Daanan lang natin itong tagpong ito. Nang siya'y mahuli na niya, ito'y si Pedro, kanyang inilagay sa bilangguan at siya'y ibinigay sa 4 na pangkat na mga kawal upang siya'y bantayan at binabalak na siya iharap sa taong bayan pagkatapos ng Paskwa. Habang si Pedro ay nasa bilangguan, ang iglesia ay taimtim na nanalangin sa Diyos para sa kanya. Nang gabing si Pedro ay malapit ng ilabas ni Herodes, natutulog siya sa pagitan ng 2 kawal na nakagapos ng 2 tanikala at ang mga bantay sa harap ng pintuan ay nagbabantay sa bilangguan. At biglang nagpakita ang isang anghel ng Panginoon at tumanglaw ang isang liwanag sa kulungan. Tinapik niya si Pedro sa tagiliran at siya'y ginising na sinasabi, "Bumangon kang madali!" At nalaglag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Sinabi sa kanya ng anghel, "Magbihis ka at isuot mo ang iyong mga sandalyas." At iyon nga ang ginawa niya. At sinabi niya sa kanya, "Ibalot mo sa iyong sarili ang iyong balaban at sumunod ka sa akin." Si Pedro ay lumabas at sumunod sa kanya. Hindi niya alam na tunay ang nangyayari sa pamamagitan ng anghel. Ang akala niya ay nakakakita siya ng isang pangitain. Verse 10, nang sila'y makaraan sa una at sa pangalawang bantay, dumating sila sa pintuang bakal na patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan sa kanila, siya'y lumabas at dumaan sa isang lansangan at agad siyang iniwan ng anghel. Mga kapatid, ito yung tagpo na grabe ang pag-uusig, amen, sa mga sa iglesia ng Panginoon. Itong tagpo na ito mga kapatid, yung kapatid ni Juan sa Santiago ay pinatay na ni Herodes. Ngayon, ang hinahanting naman niya ay si Pedro. At tuwan-tuwa si Herodes sapagkat nakita niya si Pedro at sinabi, sa binasa natin, nahuli nila si Pedro. Ngayon, nakakulong si Pedro. Siya na ang isusunod kay Santiago. Papatayin na rin si Pedro. Tinatapos lang yung kanilang pista ng Paskwa. Kapag natapos ang pagdiriwang ng mga Israelita
nakikita na ito, isusunod na natin itong alagad na ito na sinasabi nila, alagad daw ni Jesus. Papatayin na rin natin to. Pero mga kapatid, nabasa natin, habang nandoon si Pedro sa kulungan, merong mga nakabantay sa kanya. Anong ginawa ng church? Anong ginawa ng iglesia? Taimtim na nanalangin. Panginoon, yung pastor namin, si Pastor Pedro, hinuli, nakakulong, bilang ng mga oras niya, kapag natapos ng pista ng Paskwa, sigurado bibitayin siya sa harapan namin. Panginoon, ayaw namin mangyari yun. Mahalaga sa amin ang iyong lingkod. Panginoon, pakiusap. Di ba? Nanalangin ngayon. Amen, Iglesia. Anong sinabi mga kapatid? Nakita natin. Amen. Hallelujah. Himalang, nakalaya, nakatakas si Pedro. Mga kapatid, itong binasa natin. Amen. Hallelujah. Ang imposible ay pwedeng maging posible kapag ang church ay sama-samang pinapahalagahan ng panalangin. Kapag ang church ay sama-samang taimtim sa panalangin. Alam niyo mga kapatid, sabi ko nga, pinatatamara kasi natin panalangin na naman. Pero alam niyo mga kapatid, pinapakita ng tagpong ito, sa iyong pananalangin, bagamat hindi nakikita ng iyong pisikal na mata, pero sa iyong pananalangin, mga kapatid, kumikilos na ang Diyos. Hindi dito nakita ng church kung paano nakatakas si Pedro sa bilangguan. Pero dito, dinitalye ng Bible. Pero inyo, may mga bantay siya. Pinadala ni Herodes, bantayan siya. Kung kailangan 10 magbantay niya sa lalaki, yung para hindi makatakas, bantayan siya. Pero inyo, sa labas ng kulungan may bantay, sa tabi ni Pedro may bantay. Paano siya makakatakas? Pero mga kapatid, dahil taimtim na nanalangin ng iglesia, nagpadala ang Diyos ng anghel. Alam niyo yung isa sa mga significance o symbolism ng anghel sa Bible, angel is help. Nagpadala ang Diyos ng tulong. Hindi lang pa sa tulong, kundi supernatural help. Pero mo, nagpadala ang Diyos ng anghel. Sabi doon mga kapatid, kusa na lang nalaglag yung mga tanikala ni Pedro, hindi binuksan ng mga bantay, kusang nabuksan yung mga pintuan. Nakita na lang ni Pedro mga kapatid yung kanyang sarili. Nasa labas na siya ng bilangguan. Paano ko napunta dito? Nakakulong lang ako kanina. Alam niyo kung nangyari mga kapatid, ang imposible nagiging posible kapag ang iglesia ay sama-sama taimtim na nananalangin. Hindi lang kita ng iyong pisikal na mata. Kala mo, nagbibigkas ka lang ng salita. Habang nagbibigkas ka ng salita, may ginagawa ng Diyos behind the scenes. May inaayos na ang Diyos habang nananalangin yung mga iglesia. Pinadala na ng Diyos ang kanyang anghel. At yung anghel doon sa kulungan, amen, inaasikaso niya si Pedro. Pag yung tanikala, buksan ang pintuan. Pedro, halika na. Tagal mo naman. Ano ba, gusto mo ba lumaya? Halika na. Kita na lang ni Pedro. Laya na ako. Amen. Sa madaling sabi mga kapatid, nakaligtas si Pedro, amen, sa hatol ni Herodes na kamatayan. Bakit? Panalangin ng mga mananampalataya. Amen? Doon mga kapatid, pwedeng wala pa silang tinatawag na church, pero I believe, yung mga mananampalataya dito, nasa isang lugar sila, at yung isang lugar na yun ay pwedeng tawagin church. Total, ang church naman mga kapatid, hindi naman yung lugar eh. Ang church ay yung mga tao. Amen po ba? Sama-sama sila mga kapatid. Alam nyo, ganun din ang eksaktong nakita ko noong nakaraang Sabado ng umaga. First time mga kapatid, last Saturday ng umaga, tuwang-tuwa ang aking puso. Amen? Alas 8 ng umaga hanggang alas 9, nasa 10 kami na nananalangin dito sa morning prayer ng Sabado ng umaga. Amen? Ginawa namin mga kapatid, nagulat na lang ako. Nandito rin yung ilang nanay na nalangin, nakibahagi sa panalangin kasi nung gabi, meron tayong 180 jump concert. Sabi ko, hinahamon din mga kapatiran, hindi ito sa galing lang natin. Amen? Para maging matagumpay yung gawain sa Sabado ng gabi sa 180 jump, kailangan nating umpisahan sa sama-samang panalangin. At salamat sa Panginoon, merong tumugon. Nag-pray tayo nung Saturday morning at nakita natin ang resulta nung Sabado ng gabi. Amen. In specific, Lord, amen, huwag umulan. Kasi nung Huwebes, nakarang Huwebes, nagulan. Nung Biyernes, makulimlim. Sabi ko, Panginoon, may gawain ng Sabado. Baka hindi sila pumunta kasi umulan. Panginoon, pakiusap, huwag munang umulan. At nakita natin nung nakarang Sabado, hindi niya umulan. Sabi ko pa, Panginoon, hallelujah,
itong lugar na ito, may 180 dyan mamaya, punuin mo ng mga tao yung bawat upuan na yan. At nakita rin natin nung nakarang Sabado, puno ang lugar na ito. Hindi nga lahat nakaupo, meron pang nakatayo. Salamat sa ating Panginoon. Merong 10 na mahalagang kaluluwa na sumunod sa panalangin ng pagsisi at pagtanggap sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ngayong gabi mga kapatid, gusto mong kumilos ang Diyos sa iyong pamilya? Amen. Gusto mong kumilos ang Diyos sa iyong hanap buhay, sa iyong negosyo, sa iyong kalusugan, sa iyong pag-aaral? Amen. Pahalagahan natin ang pananalangin. Amen. Nakita natin yung impact ng panalangin mga kapatid. Pero hindi lang basta panalangin, kundi panalangin dito sa church. Amen. Ulitin ko, hindi lang basta panalangin, pwede kang manalangin sa iyong bahay, pero mga kapatid, mas malaki ang nagagawa ng panalangin na ginagawa dito sa church. Amen po ba? Dito sa church, kukonekta tayo sa Panginoong Hesus. Dito sa church, aanyayahan natin ang Panginoon na sumali sa ating kalagayan o sa anumang sitwasyong napakahirap na hindi natin kayang solusyonan. Dito sa church, napapanatili at napapatatag ang ating pananampalataya sa Panginoon. Lahat ng yun, mga kapatid, may kinalaman sa pananalangin na ginagawa dito sa church. Pastor, paano mo nasabi, bakit kailangan dito sa church? Tingnan nyo, panghuling verse mga kapatid, 2 Chronicles 7:15. Ngayon, ang aking mga mata ay mabubuksan. Ang Diyos ito na nagsasalita, nangungusap. At ang aking mga tainga ay makikinig sa panalangin na ginagawa sa dakong ito. Ano yung dakong ito? Sabi sa English, now my eyes will be open and my ears attentive to the prayer. Prayer pinag-usapan natin ngayong gabi. That is made in this place. Panalangin na ginawa sa dakong ito. Panalangin na ipinanalangin sa lugar na ito. Ang panalangin na ito mga kapatid, kapag binasa nyo ang context, ang Diyos ay nangungusap dyan at ang dako na kanyang tinutukoy ay ang templo. Sa Old Testament, amen, yun ang kanilang tawag, amen, sa kanilang lugar ng panambahan, templo. Sa panahon natin mga kapatid, ang tawag ay church. Kaya kung babaguhin natin ito mga kapatid, makikinig sa panalangin na ginagawa sa church na ito. Nandiyan pa po ba kayo? Katulad ng sinabi ng Panginoong Hesus, gawin natin ang lugar na ito na bahay panalanginan. Amen. Make this house a house of prayer. Mga kapatid, amen, hallelujah, kahirap na pabayaan po natin ang panalangin. Pero mo, ang Panginoong Hesus, ang church, ang primary na dapat ginagawa sa church, prayer. Amen po ba? Ngayong gabi mga kapatid, simulan natin, make this house a house of prayer. Palakpakan, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Tayo po magsiyung lahat. Thank you Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. Glorify your name. Binubuksan po natin ang ating altar. Hindi ko alam kung nasa ang kalagayan at sitwasyon ka sa oras na ito. Pero katulad ng aking palaging sinasabi, kapag ikaw ay nagigipit na, hindi na alam ang gagawin mga kapatid, wala tayong ibang choice. Ang laging takbuhan, ang ating sandalan, amen, ay ang ating pananalangin na tumatawag, amen, sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya ngayong gabi, binubuksan po natin ang ating altar. Mahanap ka ng iyong lugar, pwede kang manalangin habang inaawit natin kay buti-buti mo, Panginoon. Praise God, you are worthy to be praised. Lord, help us, Lord God, every believer, Panginoon. This is our primary duty, Panginoon Diyos. Tulungan mong bawat mananampalataya. Bagaman, Panginoon, hindi namin kalikasan, Panginoon Diyos, ang manalangin, Panginoon, aming kinatatamlayan, O Diyos. Kami, Panginoon, ay nawawala ng gana sa panalangin. Patawarin mo kami, Panginoon Diyos. Aming nalaman ngayon kami, aming naunawaan ngayon kami, ang iyong pagpapahalaga sa panalangin, Panginoon. Tinawag po, Panginoon, ng church, a house of prayer, Panginoon Diyos. Hallelujah, Lord. Tulungan mo, Panginoon, dito magsisimula ang dakilang pagpukaw, ang revival, Panginoon. Kapag ang mga mananampalataya, sama-sama, taimtim na nananalangin, O Diyos, na bumaba ang apoy ng banal na Espiritu, Panginoon Diyos. Hallelujah. At marami ka pang gawin mga dakilang bagay, mga
bawat araw. Ika'y laging tapat kung mahumahanap. Ang iyong kawa ay magbabalang. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ang mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa akin ang mabahag. Mabuti ang Diyos na sa akin ang nagmamahal. Simulan natin magpuri, magpasalamat. Walagin ang ating Panginoon. Lord, salamat. Hallelujah sa iyong patuloy, Panginoon, na pagpapaalala sa amin ang aming dapat na mga ginagawa, Panginoon Diyos, patungkol, lalo na ngayong gabi, Panginoon, sa kahalagahan ng panalangin. Hallelujah, we give you glory, we give you praise.